Pastor Apollo Quiboloy, appointed Son of God. I am the flesh of the Word of God. Isa sa mga prominenteng pangalan na marahil kilala ng halos lahat ng mga Pilipino ay si Pastor Apollo Quiboloy, leader ng religious group na kung tawagin ay Kingdom of Jesus Christ na nakabase sa Pilipinas. Bagamat itinuturing ang Pilipinas bilang isang Kristiyanong bansa at talamak ang Christianity na pinamumunuan ng ilang mga pastor, mga pari o ng mga ministro, hindi maitatanggi na kaiba sa mga ito si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi tulad ng ibang nangangaral patungkol sa pagsamba sa Diyos, si Quiboloy ay inako mismo sa kanyang sarili na siya ang bagong itinalagang anak ng Diyos. Kung kaya't hindi maiwasang ituring ng nakararami na ang relihiyong itinayo nito ay isang kulto. Bukod sa napakalaking kontrobersyong ito, nasasangkot din ang pastor sa iba't ibang akusasyon ng gawaing kriminal. Kung kaya't nakapagtataka na sa kabila ng mga katotohanan ito, ay libo-libo pa rin ang naniniwala bilang kanyang tagasunod. Sa araw na ito, ating ungkatin at kilalanin pa ang kasaysayan ni Pastor Apollo Quiboloy at ang mga isyong nakapukol sa kanyang pangalan. Si Pastor Apollo Carrion Quiboloy ay pinanganak noong April 25, 1950 sa Davao City. Ang mga magulang ni Quiboloy ay pawang mga Kapampangan na nag-migrate sa Mindanao noong World War II para makahanap ng mas magandang buhay. Ang pangalang Apollo umano ay binigay sa kanya ng kanyang ama dahil sa interes nito sa mitolohiya, kung saan may isang Diyos na tinatawag ding Apollo. Ayon pa sa mga kwento tungkol sa kanyang kapanganakan, inaako ni Quiboloy na nung siya ay isinilang ay nakita raw ng kanyang ina, ang Diyos na nasa alapaap, at winika umano ng Diyos na si Apollo ay kanyang anak. Ayon kay Quiboloy, may ilang kakaibang pangyayari noong siya'y bata pa. Sa edad na 14, sinabi niyang nagkaroon siya ng unang pangitain, isang panaginip kung saan nakita niya ang isang maliwanag na bituin na nahulog mula sa langit, at nang ito'y bumagsak sa lupa, nakita niya ang imahe ng Diyos sa kalangitan. Hindi nagtagal, ang mundo ay nasunog sa mga apoy at bumagsak sa kaguluhan. Nagpatuloy siya sa pagkakaroon ng mga pangitaing ito kahit na nag-aral siya sa Bible College. Nagtapos siya doon noong 1972 at naging isang mangangaral o preacher. Noong 1974, naging leader siya ng United Pentecostal Church of the Philippines. Ngunit kalaunay pinatalsik mula sa organisasyong ito dahil sa pangangaral ng mga unorthodox na doktrina o mga turong taliwas sa Biblia. Gayon din ang panghahamak o pangiinsulto nito sa mga kasamahang pastor sa sektang ito. Nagdesisyon siyang lumikha ng sariling denominasyon, ang KOJC o Kingdom of Jesus Christ, kung saan sumama ang 15 tagasunod nito mula sa dating simbahang kinabibilangan. Sa mga pangangaral ni Quiboloy ay umaakto ito na parang inuutusan siya mismo ng Diyos. Inilarawan pa niya ang sarili bilang itinilagang anak ng Diyos o appointed Son of God, pati na rin ang owner of the universe o nagmamayari sa sanlibutan. Kung iisipin, mahirap paniwalaan ng isang taong hayagang magsasabi na siya mismo ang anak ng Diyos, dahil ayon na din sa banal na kasulatan o Biblia sa aklat ng Mateo 24 verse 11, ay darating ang panahon na maraming susulpot na bulaang propeta at magpapanggap upang iligaw ang sanlibutan. Gayunpaman, ang galing ni Quiboloy sa pagsasalita at ang mga estratehiya nito ay naging kapani-paniwala sa marami, kung kaya tinatayang sa kasalukuyan ay may 6 na milyong miyembro na ang KOJC sa buong mundo. Ang bilang na ito ay napakalaki, lalo pang hindi kapani-paniwala dahil papaanong nakalap ni Quiboloy ang ganitong karaming mananampalataya sa kabila ng pagkakasangkot nito sa maraming kontrobersya at ang mga paratang. Ang ilan dito ay ating siyasatin. Noong 2005, si Quiboloy ay sinampahan ng kaso ng isang ina dahil sa umano'y pag-brainwash
sa kanyang teenager na anak na babae at iba pang mga menor de edad na deboto ng KOJC, ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer. Ayon dito, si Erlinda Rillion, isang ina mula sa Baguio City, ay nagreklamo sa City Council tungkol sa umano'y pag-detain sa kanyang 19 na taong gulang na anak na babae ng mga lider ng simbahan mula sa Mindanao. Bukod pa rito, nadawit din ang pangalan ni Quiboloy sa napabalita rin sa pagpaslang sa isang nagangalang Dato Dominador Diarog. Ayon sa ulat mula sa GMA News, sinalakay ang lugar ni Diarog ng mga hindi nakikilalang lalaki na may suot na bonnet noong Abril 2008, kung saan ito ay nasawi at ang kanyang asawa at dalawa sa kanilang mga anak na babae ay nasugatan. Naniniwala ang balo ni Diarog na may kinalaman si Quiboloy sa pagpatay sa kanyang asawa dahil umano ay gustong makuha ng pastor ang kanilang 2 hektaryang lupa dahil plano ng lider ng simbahan na palawakin ang kanyang ari-arian sa barangay Tamayong sa Davao City. Idinagdag pa niya na siya at ang kanyang 10 anak ay nakatanggap ng mga banta mula sa mga hindi kilalang tao na sinasabing nagtatrabaho para kay Quiboloy, na naging dahilan upang sila'y manirahan pansamantala sa loob ng isang plantasyon ng saging. Pinabulaanan ni Quiboloy ang naging akusasyon at sinabi nitong ito ay mali, walang basihan at katawa-tawa. Pati na rin si dating Pangulo at Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay pinagtanggol ang nooy kaibigan na si Apollo. Taong 2014, nasangkot muli ang pastor sa isa pang kontrobersya tungkol sa lupa ng ilang mga katutubo sa Mindanao. Ayon sa isang residente ng Sitio Jolo, may 40 armadong lalaki ang pumunta sa kanilang nayon upang utusan silang lisanin ng lupa dahil ito raw ay naibenta na kay Quiboloy. Gayunpaman, pinabulaanan ng mga miyembro ng sekta ni Quiboloy ang pahayag na ito at sinabi ng mga residente ng Sitio Jolo ay binubuo ng 20 kabahayan ang mismong nagbigay ng karapatan sa Jesus Christ Workers and Members Cooperative sa kanilang lupain kapalit ng pera. Hindi lamang sa lupa nabalot ng kontrobersyo ang simbahan at si Quiboloy. Noong 2018, napaulat na inimbestigahan ng US Federal Bureau of Investigation o FBI ang simbahan ni Quiboloy dahil sa umano'y kaso ng human at cash trafficking sa Hawaii. Noong Pebrero ng taong iyon, iniulat ng Hawaii News Now na ang FBI ay nagsisiyasat kay Felina Salinas na sinasabing business manager ng KOJC dahil sa umano'y kaso ng illegal trafficking. Ayon sa ulat, si Salinas ay sakay umano ng eroplano ni Quiboloy kung saan nadiskubre ng mga ahente ng Customs and Border Enforcement ang $350,000 na cash at mga bahagi ng mga military-style rifles o mga armas pandigma. Dahil dito, pansamantalang na-detain si Quiboloy at inaresto si Salinas matapos niyang sabihin ang pera ay pagmamay-ari nito. Siya rin ay inaakusahan ng bulk cash smuggling. Inuulat din ng media outlet noong Marso 2018 na si Salinas ay naaresto noong 2015 dahil sa umano'y pambubugbog sa isang kapwa-miyembro ng simbahan na nag-claim na siya ay pinilit mag-raise o manlimos ng pera. Ngunit iginiit ng kampo ni Salinas na walang katotohanan ng mga paratang na ito. Ang kampo ni Quiboloy sa pamamagitan ng abogado na si Israelito Torreon ay sinabi sa Inquirer na ang mga ulat tungkol sa investigasyon ng FBI sa KOJC ay nagdulot ng pagkabigla at sorpresa sa kanila. Binigyang diin na hindi sila nasabihan na iniimbestigahan ng FBI ang religious group dahil sa human trafficking. Nilinaw din ni Torreon na ang KOJC ay hindi isang human trafficking organization. Bukod sa mga kasong ito, isang dating miyembro ng KOJC ang nagsampa ng mga kasong kriminal laban kay Quiboloy at 5 iba pang miyembro ng simbahan dahil sa panggagahasa, pang-aabuso sa bata at human trafficking. Inakusahan ng babae si Quiboloy ng serye ng mga pang-aabuso kabilang ang isang panggagahasa na nangyari noong 2014 nang siya ay 17 taong gulang pa lamang.
Ngunit noong 2020, ibinasura ng Davao City Prosecutor's Office ang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at kawalan ng probable cause. Noong Marso 6, 2024, inihayag ng Department of Justice or DOJ na magsasampa sila ng mga kaso ng qualified human trafficking at pang-aabuso sa bata laban kay Quiboloy. Ito'y matapos nilang paboran ng isang petisyon para sa pagsusuri. Binabaligtad ang resolusyon ng Davao City Prosecutor's Office na nagbasura sa mga reklamo ng dating miyembro ng KOJC na nag-aakusa rin ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso at sa pilitang paggawa o labor ng walang kabayaran na pinalalabas na religious service para sa simbahan. Inutusan din ng DOJ ang mga piskal ng Davao City na magsampa ng angkop na mga kaso laban kay Quiboloy at sa 5 iba pang individual. Mariing itinanggi ng pastor ang mga aligasyon ng panggagahasa laban sa kanya at sinabing inaakusahan siya dahil tinanggihan niya ang mga babae na nag-aagawan umano sa kanya. Akala nila sa akin, single ako kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghindi-hindi, mapapahiya, ibabaligtad din na sa akin. Sabi niya, noong 2022, isinama ng FBI si Quiboloy sa listahan ng kanilang most wanted. Naglabas sila ng hiwalay na mga poster ni Quiboloy at ng 2 iba pang miyembro ng simbahan na sina Teresita Tolibas Dandan at Helen Panilag sa kanilang website. Sinabi ng FBI na si Quiboloy ay wanted dahil sa kanyang umano'y pakikilahok sa isang labor trafficking scheme at pagdadala ng mga miyembro ng simbahan sa Estados Unidos gamit ang mga peking visa. Pinilit umano ang mga miyembro na manghingi ng donasyon para sa isang peking charity na ang mga nalikom ay ginagamit sa pagpapatakbo ng simbahan at sa marangyang pamumuhay ng mga lider nito. Ang mga miyembro na kalikom ng mga donasyon para sa simbahan ay pinilit umano na pumasok sa peking mga kasal sa mga American citizen o kumuha ng peking student visas upang magpatuloy sa paghihingi ng donasyon sa Estados Unidos buong taon. Dagdag pa nila, nakalagay din sa website ng FBI na ang mga babae umano'y nire-recruit upang magtrabaho bilang personal assistants o pastorals para kay Quiboloy. At ang mga biktima ay naghahanda ng kanyang mga pagkain, naglilinis ng kanyang mga tirahan, nagbibigay ng masahe sa kanya, at kinakailangang makipagtali kay Quiboloy sa tinatawag ng mga pastorals na night duty. Noong Nobyembre 2021, isang federal warrant ang inilabas para sa pag-aresto kay Quiboloy. Siya ay kinasuhan ng isang grand jury sa United States District Court sa Central District of California, Santa Ana, California para sa organisadong sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, panluloko o pamimilit, maging ang bulk cash smuggling. Itinanggi ng kampo ni Quiboloy ang mga paratang at inilarawan ito bilang isa na namang desperadong pagtatangkang pabagsakin ang kanilang leader. Nakatawag ito ng pansin sa Senado at sa pangunguna ni Senadora Risa Ontiveros ay ipinatawag si Pastor Apollo Quiboloy upang litisin at i-interrogate sa isang Senate hearing. Gayunpaman, naging tahasan ng pagtangging dumalo ng kampo ni Quiboloy sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality tungkol sa umunay human trafficking at mga sexual na pang-aabuso na kinasasangkutan niya at ng kanyang relihiyosong grupo sa kabila ng pag-isyo ng subpoena. Dahil sa makailang beses na pagtanggi ni Apollo Quiboloy na manumpa at magpatotoo sa harap ng Senado, ay hiniling ng mga mambabatas na siya ay ipasight in contempt at iparesto upang humarap sa komite. Sumagot naman ang abogado ni Quiboloy at ipinahayag na ang naging aksyon ng Senado ay paglabag sa constitutional rights ni Quiboloy. The charge against him is still under question. Ngunit sinagot ito ni Hontiveros at piniliwanag na mawawala ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng mga investigasyon kung papayagan ng mga saksi na magdahilan ng pagdalo sa komite ay labag sa kanilang konstitusyonal na karapatan laban sa self-incrimination at karapatang ituring
na inosente. Bago ang pag-aresto kay Kibuloy ay tumutol si Senador Robin Padilla sa mosyon ni Hontiveros na ideklarang may paglapastangan si Kibuloy. Sa loob ng 7 araw ay kumalap si Padilla ng suporta sa mga kapwa mambabatas upang pigilin ang pagpapaaresto kay Kibuloy. Nakuha naman ito ang suporta ni Cynthia Villar, Bongo at Amy Marcos, bagamat hindi ito naging sapat upang baliktarin ang desisyon ng Senado. Matapos ang naging desisyon ay inamin ni Kibuloy sa pamamagitan ng isang voice clip na in-upload sa YouTube na siya ay nagtatago at sinabing may mga banta sa kanyang buhay. Sana po ay press conference na tatawagin ko ngayon, pero dahil nanganganib ang buhay ko ay hindi po muna niyo makikita ang aking pagmumuka. Ang akin lamang pong boses ang inyong maririnig, sabi niya. Binanggit niya ang mga pinaparatang na kaso laban sa kanya na naghihintay ng paglilitis at sinabi ng kontrobersyal na televangelist na hindi na siya komportable at nawala ang kanyang kalayaan dahil siya ay binabantayan ng FBI at Central Intelligence Agency o CIA. Naniniwala rin siya na nakipagsibwatan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa gobyerno ng US upang magsagawa ng rendisyon sa kanya. Ayon sa Oxford Dictionary, ang rendisyon ay isang akto kung saan ang isang pinaghihinalaan na may outstanding arrest warrant ay sa pilitang dinudukot sa ibang estado. It's not only rendition but also elimination. If it's possible, pwede nila akong i-assassinate. Nandun po sa dalawang yon, kidnapping or assassination. Ani ni Kibuloy. Ngunit tinawanan ng punong ehekutibo ang pahayag ni Kibuloy tungkol sa assassination at sinabi, walang gustong mag-assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Sinabi rin ng Philippine National Police o PNP na wala silang impormasyon tungkol sa umano'y banta sa buhay ni Kibuloy. Ngunit kung may basihan siya para sa kanyang mga paratang, handa silang magbigay ng seguridad sa kanya kapag hiniling. Samantala, pinayuhan ni Marcos si Kibuloy na harapin ang kasalukuyang mga imbestigasyon ng mga mambabatas tungkol sa manoy mga pang-aabuso na inuugnay sa kanya as a KOJC at sabihin ang kanyang panig ng kwento. Habang ginagawa ang videong ito, ay patuloy pa rin nagtatago ang pastor at naninindigan na may banta ang kanyang buhay. At natatakot ito sa maaaring mangyari sa kanya. Isang kabalintunaan lamang kung iisipin na ang taong inaakong siya ang appointed son of God, may-ari ng sanlibutan, ay natatakot para sa sarili nitong buhay. Ang kanyang buhay na sa katunayan ay hiram lamang mula sa totoo at nag-iisang Diyos. Ang Diyos na ditulad ni Kibuloy ay hindi takot sa kahit kanino. Kung ano ang mangyayari sa kasong ito ni Pastor Apollo Carion Kibuloy, Diyos lamang ang nakakaalam. Kung ikaw ay umabot sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. At kung nais mong mas masuportahan ang aming channel sa paggawa ng mga ganitong klase ng content, you can do so by following the instructions on your screen. Para sa iba pang istorya, huwag mong kakalimutang mag-subscribe sa aming channel. At kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.